أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa aming mga kababayan na nandito sa SUK, magandang gabi po sa inyong lahat. Kami po ngayon ay naririto para magbigay ng kunting kaalaman about Islam. Tinatawagan ko ang partner ko. Asan na yun? Khalid. So nandito po tayo mga kapatid. Kami po ay magbibigay ng kunting kaalaman about Islam. Ano po yung mga pinaniniwalaan ng mga Muslim para sa kaalaman ng mga kababayan nating Kristiyano. Ano po yung salitang Muslim? So, kung sa Pilipinas, pag sinabi nating Muslim, ang pagkakaalam ng iba, ito ay mga terorista, mamamatay tao. Muslim ay masasama. Ngunit, ang Muslim po ay salitang Arabic na nangangahulugan na pagsuko at pagtalima at pagsunod sa ating dakilang tagapaglikha. So sa Pilipinas, pag sinabi mong Muslim, ang palaging makikita natin gumagawa ng mga gulo, at masasama. So, wala tayong makita sa TV, sa television, na pag gumawa ng masama, ang Muslim ay ilalagay ay Muslim. Samantalang pag iba ang gumawa, ibang relihiyon, ilalagay lang ang pangalan. So, sa Islam, or ang Muslim, ang sumusunod o tumatalima sa ating dakilang tagapaglikha. At ang Muslim ay ang sumusunod. Kung tayo ay sumusunod, tumatalima sa ating tagapaglikha, tayo ay matatawag na Muslim. So mga kapatid, mga kababayan, pag sinabi pong Muslim, ito po yung tao o nilikha, hindi po ito yung relihiyon. Ang relihiyon po ng mga Muslim ay ito yung Islam. Ano yung Islam? Ang Islam ay ang pagtalima, pagsuko at pagsunod sa ating dakilang tagapaglikha. So marami pa pong kaalaman tungkol sa Islam ay inaantay ko lang aking partner anong magiging topic namin. So, ito po yung mga terminolohiya sa Islam na ating malalaman. Sino po si Allah, sino si Muhammad, at ano ang Quran. So, nandito po ang aking partner, so magbibigay po kami ng iba pang kaalaman hinggil sa Islam o sa ibang pananampalataya. Kapatid. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sa gabing ito, nagpapasalamat po ako kay Allah subhanahu wa ta'ala na binigyan niya ako ng pagkakataon na makapagbahagi po ng konting kaalaman sa aking mga kababayan at sa aking mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Alhamdulillah, ang amin po ba ibahagi ay para po hindi magkawatak-watak. Dahil ang sabi ng Propeta Muhammad SAW, ang malapit sa puso ng mga Muslim ay yung mga tao na niniwala sa mga libro na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung mga tinutukoy dito ay yung mga kapatid natin o mga kababayan natin mga Kristiyano na niniwala po sa Biblia na sinasabi nila na ipinadala po ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Jesucristo. Bagkos ang pinadala po ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Jesucristo alayhi salam na anak ni Maria
ay yung Injil o Ebanghelyo, yung hindi po nabago. Yung sa wikang Aramaic, alhamdulillah. Alhamdulillah, para magkasundo pa tayo, alhamdulillah yung mga kapatid natin na, ang mga kababayan natin, una natin itukoy dito kung sino po talaga yung sinasamba ng mga Kristiyano o kayo mga Muslim. Para po magkasundo o para hindi po magkahiwalay. Alamin po natin kung sino pong tinutukoy ng Diyos ng mga kababayan natin, mga Kristiyano. Alhamdulillah. Sa aking kapatid, nandito po si Abdul Karim. Alhamdulillah, tatanungin ko po siya kung ano yung reliyon niya dati. Alhamdulillah. At hindi lingid po sa ating mga kapatid o mga kabayan nandito, halos karamihan po dito sa amin ay mga balik Islam. Nagkasama-sama lang kami dito sa reliyong Islam, pero magkaiba-iba po kami ng lugar. Kapatid, ano tatanggi doon? Alhamdulillah, ang una, ang gusto namin ipaalam sa aming mga kababayan ay sino po si Allah subhanahu wa ta'ala, ang binanggit po natin kapatid kanina, ano po yung Quran, ano po yung Islam, at sino po mga Muslim, at sino po si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, umpisan po natin kapatid, ipapaliwanag niya po kung sino po si Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Mga kapatid, sa Islam, ang sinasamba o ang Diyos ng mga Muslim, siya po ay si Allah. Ang Allah ay nanggaling sa salitang Arabic, ibig sabihin, ang ating Diyos, ang aming Diyos ng mga Muslim. Si Allah po ang Muslim ng ang Diyos ng mga lahat ng mga propeta. At si Allah rin ang tanging Diyos na nagpakilala sa kaniyang aklat. So, mabasa natin sa Quran, sinabi niya, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, innani ana Allah la ilaha illa ana. Ibig sabihin, walang ibang Diyos kundi ako si Allah. So, kung sasaliksikin po natin ang lahat ng kasulatan, siya po ay nagpakilala dito sa Quran. Kung pag-aaral natin ng Biblia o ibang kasulatan, nandun din po siya. Yun nga lang ay inibahan ng mga tao. Si Allah rin po ay ang lumikha ng lahat ng sanglibutan. Siya ang lumikha ng mga tao, ng mga jinn, ang mga hindi nakikita at lahat na nasa paligid natin. Si Allah rin po ay nagpakilala sa banal na Quran. Sinabi niya, Bismillahirrahmanirrahim, Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Sabihin mo, Muhammad, ang Allah ay nag-iisa. Siya ay walang hangganan, siya ay walang katulad, hindi siya ipinanganak at hindi siya nagkaanak at wala ni sino man o anuman ang kanyang katulad. Si Allah rin ay nagpakilala sa kanyang katangian. Mayroon siyang 99 na katangian. Yun po ang asma wa sifat, ang kanyang pangalan at kanyang katangian. At si Allah rin po nagsabi sa Quran, sinabi niya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Sinabi niya na siya ang Allah, ang pinakamalakas at ang antok o ang Idlib ay hindi sa kanya napapaloob. Si Allah rin po ang Diyos ng mga propeta, simula kay Adan hanggang sa ating kauli-uliang subok na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kung aalamin natin ang mga kasulatan, si Allah rin po ay nabanggit sa Biblia.
ito po yung sinabi ni Propeta Jesus nang siya ay malapit ng ipako. Siya ay sumigaw. Ang sabi niya ay, Eli, Eli, lama sabachthani. O sa pinakamalapit na pahulugan, O Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? So kung isipin natin mga kababayan, mga kapatid, ang Eli or Allah, ito po ay magkalapit or sister na language, magkalapit na lingwahe. Ang ibig sabihin ay Allah or Eli. So, marami pa pong katangian ng Allah or sino si Allah. Baka may dadagdag pa si brother. Hanggang doon lang po ang aking i-share sa inyo mga kababayan. Alhamdulillah, napaganda po yung naibinigay na kasagutan ng ating kapatid. Kahit hindi man po sapat, inshallah makadagdag ng kalaman sa ating mga tagapakinig o mga kababayan o mga kapatid natin sa pananampalataya Islam. Alhamdulillah, yung pangalawa po nating paksa ay yung ano pong Islam. Bakit ito lumitaw? Kailan lumitaw? Paano po lumitaw yung Islam? Yung Islam ba ay nanggaling po ba sa unang taong nilikha o nanggaling po sa ating tagapaglikha? Ang Islam po ba ay ngayon lang dumating sa panahon ng Prophet Muhammad SAW o nauna pa po kaysa sa kanya? Alhamdulillah, sa abot ng aming kalaman, ipapaliwanag po namin sa maiksi o maintindihan ng ating mga kababayan. Alhamdulillah, ang Islam ay napapaloob ang limang haligi nito. Ang malapit na kahulugan, ang Islam ay reliyon na sumasamba, tumatalima sa nag-isang tagapaglikha. Pero bagkus, ang literal dito ay yung una, ang paniniwala sa nag-isang tagapaglikha. Ang Islam ay hindi lang basta reliyon. Ang Islam ay isang panuntunan ng buhay na kung anong ginagawa natin sa ating pamumuhay dito sa ibabaw ng lupa, hanggat ito ay kalugod sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay tinatawag na Islam. Ang Islam ay hindi lang reliyon na tinutukoy nito. Ito ay bagkus ay panuntunan ng buhay ng bawat isa sa atin. Paano tayo sumunod o paano tayo mamuhay dito sa ibabaw ng lupa? Kung ang mga kagamitan natin ay may manual, ang Islam, ito yung gagamitin natin manual para hindi po tayo maligaw, para makilala natin ang nag-iisang tagapaglikha at kung sino ang kanyang mga pinadala. Bagkus ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpadala sa bawat panahon ng mga propeta para ipayag at ipakilala ang nag-iisang tagapaglikha, ang nagmay-ari nating kaluluwa. Alhamdulillah, bibigyan din ng definition ng ating kapatid kung ano po yung Islam. Alhamdulillah, dito po muli ang ating kapatid niya, si Abdul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ang Islam po ay actually, nagpaliwanag ko na kanina, so inulit lang ng ating kapatid. Ito po ay reliyon ng mga Muslim na pagkilala, pagtalima, pagsuko sa ating dakilang tagapaglikha. Ang Islam po ay hindi bagong reliyon. Ito po ay reliyon ng ating sinauna pang mga ninuno mula sa ating ama, walang iba si Adan. Si Adan po ay masasabi natin Muslim. At ang reliyon niya ay Islam dahil siya po ay tumatalima at sumuko at sumunod sa kautusan ng ating tagapaglikha. Kung ating aalamin o sasaliksikin, may mga ginawa po ang ating tagapaglikha o ang Diyos na si Allah sa Islam para mapatunayan na ang Islam ay totoo. Ang Allah ay po ay gumawa ng mga miracles or miracles or himala. Gumawa po siya ng mga himala para
ipamulat sa mga tao kung gano'n siya ka-great or gano'n siya kalakas o magpakita o ipakita